Kung harapan ng Ling at Fanny ang ating matutunghayan sa ating star match ng Welcome week to number Mobile 5. Ladies and gentlemen, Team Liquid PH versus Fnatic Onyx Philippines. At kami pa rin yung mga kasama. Ako nga pala si Burrito, of course, ate mo Chantel. Dami nating aabangan. Oh, this is it, Burrito. Parang ito natin yung mga classic heroes na ibinanggit mo. At talagang kaabang-abang kung magkakaroon ba tayo ng mga minigames. Pagdating doon sa mga purple buff at nauna si King Kong, by the way, na matapos doon sa kanyang initial na pagkuha ng kanyang purple buff. At si Brusco ay more on vision lang naman. Yun nga, pinangangatawa na naman ni Brusco ang kanyang pangalan. Binubruso niya pero masyado ata siyang malalim. Flicker ay na-burn. Nakagad dito ng kanilang roamer. Pero going back to sa sinasabi mo, parehas purple buff dependent yung mga jungles na hawak ngayon ng Fnatic Onyx at Team Liquid PH. At aabangan natin mamaya ang harapan ng mga tawag dito? Mga purpleista. Mga purpleistas. Yeah, no, the Purpleistas Unite para dito sa ating game. So, since nabanggit na yan, magkakakitaan yung mga Purpleista. Sinong Purpleista ang mas purple para dito sa ating game? But yeah, jokes aside, very dependent nga kasi sa purple ba? Oo nga eh. Tsaka magmamatter dito kung gaano ba kaliksi itong si Bruce at si JP sa pagprotekta ng kanila mga purple buff. Pero speaking of protection, dito naman sa may bandang itaas, Kelra, Benny, Cutie, isa rin to sa mga hinighlight kanina sa Infinix Game Tambayan. Ang daming mga statistics na pinakita, pero magkaiba kasi to ng galawan eh. Si Benny more on bagyuhan eh, no? Oo, si Kelra more on harapan. Oh, parang bigla-bigla na lang may nabubuo na palang sama ng loob si Benny. Sama ng siyang, panahon. para siyang 5-stack rager. Yung parang kung Minotaur lang yung hero niya, bigla na lang siya magdadabog. oo. Si Kelra naman, hindi, pag-usapan natin to, ano ba problema mo? Parang Haharapin. No nga, no? Tsaka, ang maganda dito, no? Kasi, again, Brusco, kinukulit na naman. Ito yung minigame na pinag-usapan natin. Andun yung Jet Condom. Ang sakit ng mga normal hits ni Brusco, ha? Oo, nakaano din kasi dito yung may damage na emblem. Ayun na secret ha. Ay, nasumpo. sumulpo. Parang ano lang to, pakitaan mo na ng tricks pag mga early game talaga. Parang vision kasi, kailangan mo lahat ng mga pwede mong pindutin. Pipindutin mo talaga. Kagaya ng Final Slash na napindut dito laban kay Kurt. So, pinindot na din ni Super Freeze sa kanyang Eternal Guard. Tapos si Brusco na dito, si King Kong dadating na rin. Pero inside na pa rin. Makakakuha dito ng turtle at now first blood pa nga si Brusco. Uy, hindi pa sila tapos dito. Malit ang buhay ni Zaida. Kailangan niyang umatras. Pero habol pa rin ang Fnatic Onyx. Hindi lang tumama yung si Bat. Pero makati ang damage mula kay Super Prince. Harapan ng parehas na mid laner. Grabe talaga yung palitan dito na ating dalawang kupunan. Fnatic Onyx Philippines, sila lamang dito pagdating dun sa kills. But TLPH nakasecure dito ng turtle. Grabe naman si King Kong. Natagpuan sa jungle ng ibang jungler. Ibang klase. Again, unang death ito ni Zaida at nakakatakot yun. Dalawang kills na kagad nakuha. May sipa rin na gagawin. Kasama pa yung Purify from Benny QT. Pero going back doon sa sinasabi natin, 2 kills na kagad si King Kong. Kung ikaw ay Pani user, tuntua ka dito. O, tsaka lahat ng dito ng mga kills ng buong team. Nahawakan niya rin kasi meron din siya isang assist. Kaya naman, 2,200 para dito kay King Kong. Meron na ring Blade of Heptasis. Kaya naman pala, nanunuot sa sakit. Dito yung mga pa-cables ni Kuya King Kong. Bumabakat no? Bumabakat sa balat yung mga... Masikip. Bumabakat sa balat yung mga cables dito ni King Kong Pero ang gusto kong ginagawa naman dito ng Team Liquid PH, hindi nila hinaharapan, hindi nila nilalabanan yung early power spike na nakuha ni King Kong dito. No? Makikita natin na medyo tahimik din ang galaw ng Team Liquid PH. Check ng mga bushes. At si Benny Cutie ay pinoprotektahan din talaga. Nakikita naman natin from JP at also dito kay Sanji. Ito yung kinaganda naman para sa Vision. Kung Vision lang din para sa TLPH. Meron naman silang hero dito. Bro, Sanji! Na paano? Dominator's Crescent. So very crucial yan. Kasi magkukooldown pa yung ultimate niya later on. At hindi yan magiging available para doon sa turtle na pwedeng kuhanin ng ating dalawang kupunan. Eternal Guard para dito kay Super Friends. At talagang dinidisrupt nila yung jungling pattern dito ni Zaida. No nga, talagang ginugulo. Ay, si Bruso. Grabe, parang varsity ng long jump. Umahabol pa Mala Olympics. Kung gumalaw itong si Brusco at pinapangatawanan niya talaga na makukuha na ng Team Fnatic Onyx Philippines ang pangalawang pagong ng laban na ito. So parang ang pinaka-formula ngayon ng Fnatic Onyx is guluhin natin sila bago pa mag-objective para
makakuha tayo ng mga resources against them at hindi na magamit doon sa turtle na sinasabi natin. Brusco, Ay! ginamit na yung flicker, pero na-implosion ni JP, ginawa niya rin yun ng isang game. Tempest of Blades para ito kay Zaida, pero not enough yung JP. damage sa kanila. Si Kelra, ito na yung sinasabi, hinaharapan niya ngayon si Daddy JP. And Daddy JP is down. Kelra, ito na pag-usapan daw kung anong problema. Hinarap na kagad eh. Pinace to face ng bigla. Natunaw kagad si Sanji, ladies and gentlemen. Grabe si King Kong. Oo, parang from north to east yung naging play doon kasi kakakuha lang ng kill against JP at dumiretso pa doon sa may mid lane. Kaya naman, Fnatic Onyx Philippines nagkaroon sila ng space, sirain yung Torre doon sa may top lane at lamang sila Burrito pagdating sa gold. Grabe, 2.1k kagad. 1.5 ang ating kill score at lamang ang Fnatic Onyx Philippines dito. At ito na naman yung panggugulo ni Brusco. Isipin mo yun. Kumbaga wala na siyang sinasanto dito. Wala na siyang iniisip na iba kasi alam naman niya na any moment makakataka siya. May Jeet Kondo, may Shunpo, Retribution na ginamit at nakuha din ni Zaida yun. Oo, kailangan talaga ng mga resources as much as possible ay makuha din na talaga ng TLPH para mapaliit yung kalamangan dito ng kanilang kalaban. At siguro ito yung nagiging effective no, para sa Fnatic. Kasi parang napapansin ko ba rito, lahat ng mga pwedeng daanan ay dinadaanan. Malamang pwede ng daanan. Daanan nga eh. Ibig ko sabihin, yung mga supposedly dadaanan ng TLPH, parang hinaharangan na nila bago pa sila makarating doon. Pinipredict talaga yung mga galawan. May sipa din na gagawin. At na-shoot pa nga doon sa skill from Super Friends. But more on focus lang. Pinakagusto ng Mohan is gonna be the third doon sa may bottom lane. Nandito na si Kirk kasama si Kelra. Ay, ayun na naman sa may middle lane. Napagamit na naman ng Dominator's Crescent. Mapipilitan na padaanin doon at i-front pa para makapag-clear na minion wave. Yeah, ang sakit dun mga cutthroat play mula dito kay King Kong. Parang ano eh, kapag hindi nakaka-cable si King Kong, nanginginig yung mga daliri eh. Parang ganun Pangatal. Nangangatal yung mga daliri. Kailangan niya talagang kumable at nararamdaman talaga natin. Coming into the 7th minute of this game, isipin mo aga pa nito, game number 1 pa lang. Pero yung prowess pagdating sa isang Fanny ay pinapamalas na kagad ni King Kong! Ay! Ayan na. Kumables, ilang cables yun? Nabilang ko 64, para Crayola lang. Dahil nakukulayan na rin dito ng F-Nope. Yung turtle, marireset lang, pero ginamit na nga dito yung conceal. Si Zaida, si Silip saglit para magkaroon ng vision doon sa objective na pwedeng kuhanin. At yung minigame na sinasabi natin, parang meron din sariling minigame. Si King Kong doon sa may middle lane. Oo nga eh. Tapos yung minigame ni Brusco, tinatao lang niya kung saan dadaan itong si Zaida. Actually, kahit nga nasa pader si Zaida, sinisilip-tilip niya, ginagawa niyang puno ng mangga eh. Sinusungkit niya si Zaida eh. Doon sa laban na iyon at nakikita natin ang kaliksihan talaga ni Brusco at kagalingan sa paggamit ng isang show. Pero na-cancel yung dash dito ni JP at hindi niya naabutan si Kelra. Oo, so parang kanina tinry din niyan gawin ng TLPH. So medyo tinatry nilang pabagalin dito yung tempo ng ating laban. So pinaka-inaabangan dito is magkaroon ng items kasi so far Sky Piercer and Windtalker pa lang para dito kaya Benny, Cutie at makapa-Sacred Hammer doon si Jamie para mapalayo or makatakas. Yun nga eh. Pero ngayon si Brusco ay nakita na nila ang panggugulo talaga ni Kirk at ni Brusco ay nagiging epektibo. Ngayon naman ay babagalan ng Fnatic Onyx Philippines kasi nga naman yung unang Lord ang next na magiging target ng kanilang kupunan. Flow lang ng mga minions, kuha lang ng mga objectives kung meron man silang makukuha dito at dito kailangang magkaroon ng activation. Itong si JP, kailangan niya maprotektahan lahat ng dapat niyang protektahan kasi yung itaas ay pinoflow na rin ni Kiko. Oo, wag lang magkakamali na biglang may pumasok dito na medyo squishy dahil yung damage din dito ni King Kong ay super sakit na at si Kelra ay namataan na nakasira ng Torre dito sa may bottom lane. So everything is looking good. Ngayon para sa Fnatic, napaputok pa yung added shield dun sa may inhibitor turret. Oo nga, dun sa may base turret. Nako po, available na rin pala ang Blood Wings ni Super Friends at the Demon Hunter Sword from Kelra. So may peel ka talaga na i-expect coming dito sa Fnatic Onyx Philippines. And kung titingnan natin, ang naka-item, nakatatlo na rin pala tong si King Kong, no? Right after nung Heptasis, Malefic Roar, tapos Hunter Strike. Masakit na to, ha? Oo, masakit na nga talaga. And kaya pala gano'n na agad din katapang na bigla na lang nagpupok sa may middle lane. And if ever man kasi na hindi siya makasecure ng kill, parang nagagastos yung ilang mga spells, ilang mga skills from TLPH. Oy. Wait. Okay, si Kelra. Okay.
Nung huli ako nakakita ng gantong pwestuhan international tournament, boy. Na-shotgun eh. Oo. Na-shotgun yung pinakahuling nakita ko niyan eh. Pero ngayon na magsisimula na yung unang Lord attempt from Fnatic Onyx, nakapwesto lang naman ng Team Liquid PH. Inaantay lang nila kung sino ang magsisimula habang apat na members from Fnatic Onyx ay nagkukumpulan na dito sa unang Lord ng laban na ito. Nasa malayo si Kelra kasi nga naman pwede siyang sumama doon at pwede rin kayong bumoto dyan sa community prediction na lamang. Grabe. Ay, hindi naman ganun kalaki yung kalamangan ng Fnatic Onyx pero sila lamang dito ha. Oh, parang konti na lang magpapantay na yan. And Lord ay mapupunta dito sa side ng Fnatic Onyx Philippines. Habang si Kel, Tinrabaho. grabe naman, hitting two objectives, two birds with one stone. Di ba? O, yung Ay, punta, yung pagsabayan. kailan natagpuan sa may bottom lane laban sa dalawa, pinagkakalmon ni Bennett Cutie, dumating na rin si Salford. Ay! Buhay Nabalagtan pa! Bigla may counter dito para kay King Kong, pero yung buhay pa rin Buhay si pa! Kelra! Eto na, nabigyan na ng dalawang players sa TLPH. Ganon kagigil ngayon yung mga players natin sa isa't isa. It takes 4 para sa Team Liquid PH para ma-take down nito si Kera. Nakadalawa pa nga ang Fnatic Onyx Philippines. Kasama nila yung Torre doon, Lord rather, doon sa may bandang ibaba. At tuloy-tuloy ang pag-abante ng mga Sonics. Sobrang linis ng performance or pinapakita dito ng Fnatic Onyx Philippines. Now for TLPH, again, more on malawak yung AOE ng kanilang crowd control. Parang gusto mo is more on apat, tatlo, dalawa. So probably ganon ang kanilang inaantay para magkaroon sila ng sabihin na natin perfect initiation against Fnatic Onyx Philippines. But since this is just level 1 Lord or unang Lord, ay madedepensahan dito ng TLPH. Pero pumutok na rin yung gitna at nasira na nga yung bottom lane. Yun nga nasusubok talaga yung dynasty na nabuo ng Team Liquid PH noong mga panahon na Echo pa ang kanilang ibinabandera. Ilang sabihin din natin na marami na ring mga tournament, marami na ring mga pinagdaan ng games ang Team Liquid PH na nadaan sila sa gantong klaseng sitwasyon. So alam natin na may gagawin talaga siya, pero may gagawin natin para Onyx. Oo, nakabang dito si JP nasipa na, pero buhay pa rin. Grabe yung Sacred Hammer! Implosion mahuhuli dito at makapatay na ka si King Kong. Tingnan natin kung makakabawi pa ditong TLPH, but so far, walang casualty para dito sa kanila. Ginawang raketa si King Kong doon pinagpasapasahan ng mga members dito ng team. Para nag-bungee jumping. Oo nga na-imagine ko nga badminton ginawang raketa pinag-aampas dito ng Team Liquid PH. Pero makikita natin lamang pa rin naman ang mga Sonics dito pero may go signal ata para sa Team Liquid PH. At wala nang kabuhay si Kelra doon na maaabutan pa, makakapag-dash away pa rin. So aalis ngayon ang ating mga players. Take note, 5 seconds bago magkaroon ng purple buff dito yung Fnatic Onyx Philippines. Napaka-importante niyan kay King Kong pero buhay na rin siya at nakapwesto rin naman yung kanyang mga kakampi just in case na merong lumapit from TLPH. Gusto ko lang sabihin na ang Fnatic Onyx ay nananatili pa rin sa kanilang kumpletong torre na nakatindig sa kanilang team. And Benny QT, kumbaga, pagka mga ganitong panahon kasi, ina-expect na natin si Benny na bumubuo na ng bagyo yan. Kumbaga, iniipon niya na lahat ng mga Columbus Clouds. Tama ba yun? Basta Cumulus ata yun. Oo, ang natatandaan ko lang, Nimbus ayun. Basta yun na yun. Mga clouds na iniipon niya na yan para lang mabuo unti-unti yung mga bagyo na paplanuhin nila. Kaya lang kasi hanggat hindi pa basag yung mga torre dun sa pwede niyang pagdaanan, mahihirapan sila Oo, kasi hindi pa siya talaga makakalalim, hindi din siya masyado makakapag-split push kasi pwede din siya targetin anytime dito ni King Kong. So, si Brusco ay, sino kaya ang pwedeng sipain anytime? Grabe, napakatapang ni Brusco dito. Kanina ko pa nakikita yung kasi tiwala siya sa mga Shunpo, cheat code niya Pag umaapoy talaga yung kamay na hira mo, nakakatapang yan. Ayan, di ba? Pero ang ginagawa lang dito ni Sanji, iyaharap lang niya. Pero may naman gagawin. Final slash, kaya makapalis dito mga players ng Fnatic Onyx Philippines. So, magandang depensa para dito sa TLPH dahil makakasecure ng purple buff dito si Zaida. Pero Sonics pa rin ang makakakuha ng Lord. Napakaganda ng ipinapamalas ng Super Family Fnatic Onyx Philippines. Nagiging malinis ang nagiging trabaho nila dito sa laban na to. Again, ang nakataya dito, masasabi ko, ang dynasty na nabuo dito ng Team Liquid PH. Nung una nilang pag-aharap, umabot ng game number 3 at naipagtagumpay ng Fnatic Onyx yung laban na yun. Ngayon naman,
naata sa depensa ang Team Liquid PH. Well, kung kits lang ang pag-uusapan, kaya naman nilang dumepensa pero may kabitinan nga lang sa clear wave yung lineup nila. Oo, kasi ano dito, parang pag nakasipa na isa si Brusco, kailangan, it's either JP, tapos bigla Ayan na! mag-implosion. Tingnan natin kung magagawa nila yan. Implosion dun sa may ilalim, habang si Kirk ay may mapapalayo. Uy pa! Naku po si Kirk, Nemesis Blades, at makukuha na nga. Dito ni Benny Cutie, si Super Prince, then ginamit na yung Winter Crown. Dati na si Brusco doon, double kill na para kay Benny Cutie, pero may Ay! cables. Para dito kay King Kong, grabe yung palitan dito ng mga players natin, pero final snatch na naman. Para dito kay Sanford. And 2-3 for 1 trade. Para dito sa TLPH. Ganda na naging bawi doon. At yun yung sinasabi ko na kailangan paganahin ng Team Liquid PH yung crowd control na meron sila. Benny Cutie nakakuha ng mga kalmot doon sa may bandang ibaba. Pero gusto nila ng trade. Alam nila na may Oo, nag-aabang kasi- doon sa may purple buff. Oo. Pero natunugan kagad ni King Kong. Oo, si King Kong ay nasa ibang Dimension. Oo, nasa ibang dimension siya. Kung nasa top dimension, ito bottom dimension. Wag lang may sisilip na medyo malambot dito sa may orange buff anytime dahil baka magti-TP out muna siya Okay. or hindi, aalis muna. Galing ng ginawa ni JP doon. No? Alam niya na baka may tao doon. Oo, yan naman talaga ang ginagawa ng mga roamers, no? And based doon sa veterancy rin kasi, sa tagal na ng experience ni JP, ni Daddy James, minsan na rin siyang nabiktima ng mga bushes mga ganong na yan. bush, no? Oo, kaya kailangan niya talagang protektahan din. Yung mga ganon, actually, yung magpapakita ka lang sa mapa, malaking tulong na kagad yun, Yes. no? Para sa kaalaman din, no? Ng mga nag-RG Oo. dyan. Yung presensya mo lang kahit wala kang ginagawa, basta alam ng kalaban mo Na na nandun. may tao doon, wala kasi silang idea kung gaano kayo karami. Shoutout, sakto magre-reset na rin. Ayaw nga, 6 Oo. days, 6 Oo, and 7 in- days, 7 in- days. 7 days. In 7 days. Ganun po mga ginagawa ng roamer. Oh, kami kasing mga mythical immortal. Ikaw lang. Ako lang ba? Kami kasi mga mythical immortal, ginagawa talaga namin Wow! yan. Tingnan natin. Kala mo talaga tatagal yung 100 stars ko eh, no? Anyway, yung Lord ay mabubuhay na rin in less than 20 seconds. Kaya naman nagre-ready na dito ang Fnatic Onyx Philippines. Team Liquid PH, pinipilit nilang kumontrol ng wave. Wave! Oh my God! Speaking of wave, kumaway si King Kong kay Zaida. Smile and wave eh. In-smile and wave ni King Kong doon na hit and run literal. Actually, hit and cable. Parang hello, love, goodbye. Hello, love, goodbye. Yung nga nangyari sa moment na yun, kaya dahil dyan, ang Fnatic Onyx Philippines, sila ang magsisimula ng Lord at malamang sa namang ay hindi na makakapag-contest dito at TLPH. Masyadong malabo dahil wala nga silang retry holder. Makukuha ito ng Fnatic Onyx Philippines. 17 minutes and 44 seconds pa naman mabubuhay yung next na Lord na aantayin natin. So, aabot ang 5 members dito ng Team Liquid PH, specifically itong si Saida. Pero kasi may mga Ay, na naman waves si sila ng Brusco. minions. Ito na naman si Brusco. Kailangan umatras dito ng Team Liquid PH. At successfully ay mababasag yung Torres sa itaas. Oo, nasira na nga lahat dito ng mga inhibitor turret at wala pa nga yung Lord nung moment na yun. So, sinabi kanina ni Burrito na meron namang kit dito yung side ng TLPH. Although, medyo may hirapan sila pagdating doon sa Yung clearing clear wave. Oo, yung clear wave nila kasi parang more on single target yung kanilang sabihin na natin mag-clear talaga. So ito na yung Lord at itatry na iliko na ni Daddy JP dito sa ating laban habang si Kirk nakabang lang din kung sino pwede pwestuhan. Take note na si King Kong ay nandun sa may bottom lane. Pwede na naman magkaroon ng kanyang cables para bigla na lang pumasok. Ito na naman yung implosion na sinasabi natin. Si King Kong medyo mapapalalim! Pero hindi sapat! Dahil Fnatic Onyx Philippines